Kamusta mga kabukito dyan? And welcome to another episode ng Bukito Vlog. Na-miss ko kayo. Ayun, panibagong topic tayo, pero bago tayo mag-umpisa, magpapalinis muna tayo ng sasakyan. Ipapalinis natin si Pogi Coolray kasi sobrang dumi na. Hindi ko masyado naasikaso because nagkaroon ng work ang inyong lingkod. For the meantime, so naging busy. Sorry sa mga dyan na hindi ako nakakapag-vlog, sa mga subscribers na loyal. Kamusta? So, anong balita? Sa ngayon, yun, yung tulad ng sinabi ko, magpapalinis tayo ng sasakyan at sobra ng dumi. So ayun, nag-work po ang inyong lingkod sa Net25 as a talent and guest coordinator, at marami tayong mga nakilalang mga popular na individual. Andiyan na nakilala ko si Stanley Chi, na isa ring car vlogger din ng Philcoche. Na-meet ko din si James Deacon. Wow, grabe. Isa rin ding car enthusiast. And mga nakilala ko, dami. If I can name all of it, kaya lang masasayang yung oras natin, lalo sa paggagawa ng topic. Basta, Stanley Chi, thank you so much for meeting you. James Deacon, I'm sorry. Thank you for meeting you, sir. And the great Rico Hison, isang broadcast journalist ever na nakarating sa international news sa CNBC and BBC, at dating kasamahan ko sa CNN Philippines. Kamusta, sir? Shout out sa inyong tatlo. So ayun, naging busy sa work, naging siyempre sa mga guests. Ako kasi nag-aasikaso sa mga guests natin, kung sino yung mga mga ililinya natin for per episode. Sa ngayon, medyo pahinga muna tayo. So nagkaroon ako ng chance na magkaroon ulit ng bagong episode. So ayun, bago tayo magpalinis, magkwentuhan naman tayo regarding ano na ba nangyayari sa mga Geely natin, sa mga Okavango dyan, sa mga GX3, sa mga Coolray natin, mostly the Coolrays. Kamusta din kayo? Shout out sa mga Coolrays at sa lahat ng Geely owners dyan. Ayun, ganun lang naman kami ngayon. Sa ngayon, okay pa naman yung unit namin. Yung unit ko okay naman po, pero nakaschedule siya for PMS itong May. So sa ngayon, wala pa naman akong schedule na bakante, kaya medyo muna. Basta at itong May, kailangan ko siyang mapa PMS. This is my 4th time para magpa PMS sa ating Pogi Coolray, and sana naman hindi masyadong magastos kasi alam mo na, budgeted din tayo, meron tayong mga kailangan ng mga errands na kailangan unahin. But anyway, ayun, maganda naman yung takbo naman ni Pogi Coolray ko. So far so good pa rin. Wala pa rin akong complaint on any siguro yung mga minor scratches pa rin, ganun pa rin naman talaga ang kailangan. Kayo, kamusta ang mga Coolrays nyo? Kamusta ang mga Geely brands nyo dyan? Sana walang problema. So far so good. I'm always checking dun sa Geely Marites na sa Facebook. Wala naman akong nababasang mga medyo mga nagrereklamo or may mga problema sa mga minor, yung may mga tulo sa aircon, yung mga ganyan lang naman, yung mga mostly ang mga nababasa ko so far. So it means na habang tumatagal ang Geely brand or ang Geely cars Geely cars natin, nagiging maayos pa rin, nagiging maganda pa rin ang kanyang ang kanyang performance. Nakakatuwa lang kasi dahil alam mo na, dami rin din natin mga bashers regarding kung bakit si Coolray ang ginagamit, bakit kumukuha daw tayo ng China car, na which is pwede naman tayo mag-Toyota. And so I'm sorry, blank, ibibig ko na lang. Sorry, na-miss ko kayo. Babalik ako, but for the meantime, magpapalinis muna tayo ng sasakyan. Okay? Alright.
Ayun, matapos na po magpalinis at sobrang, alam mo yun, na pagbagong linis ng sasakyan mo, tapos papasok ka sa loob, alam mo yun, napaka-komportable lalo pag once na nalinis na yung sasakyan mo. So moving forward. Thank you nga pala sa mga naglinis sa car wash, yung sa mga nag-car wash boys doon. Thank you so much. Shout out sa inyo, ang sisipag nyo dahil 24/7 sila bukas. So ngayon, moving forward tayo. Ang mga bagong kwento ngayon na nakikita ko, nabasa ko kay, well, pasalamat muna ako kay Jilly Marites at binibigyan niya tayo ng mga update regarding sa mga lahat ng mga Jilly natin. Special shout out po sa inyo. Ayun, may isang individual, I don't know if she's from Jilly Marites, na nagpunta sa Beijing, China. At ngayon, nagpunta siya sa isang event na regarding sa mga Geely. And this is what I found out. Yun yung napanood ko kanina. Actually, napanood ko na siya ulit since last week. Nagpunta siya sa Beijing, China at umattend sa isang Geely event. At ang nakakagulat doon, ang daming mga bagong Geely lalabas sa market na never pang nakakarating sa Pilipinas. Para malaman yung ibig ko sabihin, panoorin nyo to. Ayun, thank you so much. Doon siya nag-share sa Jilly Marites regarding sa pagpunta niya sa Beijing, China, para makita natin yung mga bagong unit na lalabas, mga future Jilly na brand na cars na lalabas. Sana hoping this year pumasok na or next year. And nakita nyo naman, natapanood yun, diba? Ang grabe, ang ganda, napaka high-tech na sobra. Alam mo yun, yung parang kulo na lang spaceship na yung sasakyan. Well, yun lang nakakaganda lang kay Geely eh. Alam mo yun, the more na tumatagal, lalo na ako, I'm the second brand owner, second generation owner ng Geely Coolray. So far so good, maganda pa rin ang takbo, ayos pa rin, wala pa rin akong reklamo. Yun lang yun, tulad na sinabi ko before, yun ang mga major scratches lang naman, mga major scratches, minor scratches lang naman. Pero hindi naman ako yung tipong nakabangga or ano, I don't know kung paano nagkaroon yun. Siguro pag park ko lang may nasangge or I don't know, ko sino man, wala na tayong magagawa doon. Ayun, pero meron akong yun nga yung sa rim ng gulong ko that na pinakita ko sa inyo na nakaraang episode ko na actually akin yun, kasi lalo bago-bago pa, medyo nagkakapa-kapa pa. Pero alam mo, sa mga non-Geely owners, sasabihin ko lang sa inyo ito lang pag kayo nagkaroon ng ganitong klaseng sasakyan na which is isang kahit anong Geely brand, pero kasi ako nga yun yan, Coolray ang gamit namin. Alam mo yun, lagi ko sinasabi sa asawa ko yun, kasi yung misis ko kasi takot kasi mag-drive yun, natatakot na makabangga or magasgasan yung sasakyan. Actually sa akin lang kasi, based din sa experience ko na 2 years ko nang ginagamit si Coolray, huwag yung papatayin yung mga sensors ng sasakyan nyo kasi laking tulong siya talaga, promise, napakalaking tulong siya while you were driving. Oo, yes, magiging maingay siya, pero alam mo, laking bagay eh. Kaya nga sabi ko nga kay misis, alam mo, pag ganitong kaganda na at masyado ng sensitive ng mga sensors,
malayo pa lang, binibigyan ka na agad ng heads up na malapit ka nang tumama sa isang bagay or any cars na makakasalubong mo at kung sino yung makakasalubong sa'yo. Hindi ka makakabangga. In my own point of view, sa normal, wag ka lang magiging reckless driver or anything, yes, may makakabangga ka talaga. Pero sa normal at maingat ka na drive, imposible. Kasi the more na nagde-drive ka ng maingat, ang mga sensors talaga super duper na super ganda kasi ng feature kasi. Dahil ma-updated ka agad bago malayo pa lang tutunog na siya. So alam mo na, so mag-iingat ka na, di ba? Yun lang naman ang maganda doon. Makabangga, malabo sa aking point of view. Pero yung mababangga ka, wag naman sana. Pero syempre yun yung mga accident na never nating ina-expect. Pero pero hindi yung waiting for it to happen, di ba? Kaya sa mga bibili ng Geely, kung gusto nyo ng safe, reliable car, I recommend this brand. I recommend all of Geely's brand. Kasi andun na lahat andun na lahat. Ibinigay na lang sa inyo ni Geely lahat ng mga safety features niya, bukod sa mga airbags. Actually, may mga airbags din to sa sasakyan. Tapos yun pa, regarding sa sensor, yun pa lang laking bagay. So ano pang kailangan pang hanapin? Ang gagawin nyo na lang is you have to drive safe. Para at least, di ba, iwas tayo sa mga disgrasya, iwas tayong makakaabala. I know we do have insurance regarding sa ating mga sasakyan. Pero kung maaari sana, di ba, huwag na natin sanang magamit dahil nabangga yung sasakyan mo or nagkaroon ka ng aksidente. Kaya before you drive, pray first. Always pray first before you drive para syempre safety niya na rin. Ako ay may 2 years of driving Pogi Coolray. Sa awa ng Diyos, talagang alam mo yun, na never akong nakadangge or never akong nakabangga ng kung anumang klaseng sasakyan or motor. Pero syempre, hindi rin natin maiiwasan yung tayo yung mababangga. Ang laban na lang natin dyan is we just have to drive carefully and check lagi, lalo na sa mga masisikip na kali, ingat palagi. Hello! So ayun, another vlog has been made. Thank you so much sa pag-stick nyo from start to end. Na-miss ko kayo sobra. Sorry talaga kung hindi ako nakapag-vlog ng medyo madami-dami ngayong tong month na to. It's just that super busy lang talaga ako because of my work. Pero I assure you, hindi nawala ang Boquitas Vlog. Thank you sa lahat ng mga loyal subscribers. Please do subscribe and like my channel. And I really need your support para magtuloy-tuloy pa rin itong ating pag-uusap regarding sa ating mga Geely Coolray, kung mapa Okavango man, GX3, any kind of Geely brand, and syempre din sa ating Coolray. Sa mga subscribers, again, thank you so much for your support. Quick recap lang tayo. Kanina nagpa-car wash lang ako, naayos na. Pinag-usapan natin yung regarding dun sa isang member ng sa Geely Marites na nagpunta ng Beijing, China para umattend sa isang event regarding sa mga future na lalabas na Geely units na hopefully na sana makarating na rito sa Pilipinas. Abangan nyo ulit ang susunod na vlog, and thank you so much sa lahat. Wag pong sa mga hindi pa nagsusubscribe, please do like and subscribe my channel. It's Boquitas Vlog, and hopefully na we can do more. Have a great day and good day.